So, ang ating pong mensahe po sa umaga pong ito ay may kaugnayan po dun sa sikat pong tao ito eh. Pinag-uusapan natin ng kaligtasan at kinakailangan natin mabautismuhan. Ito ang lumalabas na tao, the thief on the cross. Isa po sa mga magnanakaw na kasabang napako ng ating Panginoon. Ito yung nasa kaliwa, ay sa kanan. Sinasabi nila na kung ang bautismo ay mahalaga sa kaligtasan, bakit ito magnanakaw na ito? Hindi naman na bautismo ang kanila at siya inaligtas. Yan po ang ngayon lang gustong tingnan. Pero basahin po natin ang kasaysayan nito mga kapatid. Doon sa account po ni Matthew, mababasa natin na yung dalawang tulisan na magnanakaw, tinutuligsan nila yung Panginoon. Pero dito sa Lucas, yung isa lang ang nagpatuloy, nasa kaliwa. Pero nasa kanan, hindi. Siguro sa katagalan nila na nakapako sila sa krus, napag-isipan ng isang tulisan na mali siya at nagsisi siya. Basahin natin. The verse 39, na Lucas chapter 23. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako, na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. So, tama lang yung account. Yung sa account ni Matthew, pareho nilang tinutuligsa ang ating Panginoon. Pero yung isa uminto. Ito yung nagpatuloy, itong isang ito. Wala ang Biblia, hindi lang lalaban, mga kapatid. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa. At sa kanya sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat sa kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama niya. Sige na, pagtanto nung isa, tayo, dalawa, dapat lang tayong mamatay. Pero itong taong ito, kanya wala sa ginawang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yun po ang kasaysayan. So yung isa, hindi nakasama sa paraiso kasi tinutuligsa niya ang Panginoon. Pero yung isa, naniwala siya sa Panginoon na meron siyang kaharian. So itong taong ito ay sikat. Kapag pinag-uusapan na yung paksa ng pangangailangan ng bautismo para tayo maligtas, lumalabas itong taong ito. Dahil tayo, tinuturo natin, sinabi ng Panginoon, sumasampalataya at babautismo na nililigtas. Ay, hindi kanya, itong taong ito, hindi na bautismohan. Ang totoo yan, hindi natin alam kung nabautismo nga sa hindi. Pero, for the sake of argument, siya nabautismohan. Hindi pa rin ito dahilan para sabihin natin, ang bautismo hindi mahalaga sa kaligtasan. Ito po ang isang sinulat ng isang Baptist. 12 dahilan kung bakit ang bautismo ay hindi kailangan para sa kaligtasan. So, tingnan ninyo, ang sanglibutan, very strange. Meron ng katotohanan, pero tumatalagsa pa rin sila at nagbibigay lang, hindi lang isang dahilan kanya, kundi 12 dahilan. Pero number 10 ang yung thief on the cross. The thief went to heaven without baptism. Since Christ died before the thief died, the thief went to paradise through the shed blood of Christ. If baptism is essential to go to heaven, how did the thief get there without being baptized? So yun ang isampung dahilan. Sabi niya, kung ang bautismo ay mahalaga talaga kanya para tayo makarating sa langit, bakit ang tao ito na baptize? Nung siya ay sinabi ng Panginoon, buhay pa ang Panginoon, mahalaga yun. Yun ay isang bagay na mahalaga. Nung sinabihan siya ng Panginoon na makakasama siya sa paraiso, buhay pa ang Panginoon, mahalaga yun. Yun ay isang bagay hindi na pinapansin. Nang sabihan siya, makasama kita sa paraiso, buhay pa ang Panginoon. Pero ito sinasabi niya kanya, pumunta ang magnanakaw o thief
sa paraiso sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Totoo yun. Pagkatay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Pero pasinin natin, sa Old Testament, may mga tao maliligtas na ginabautismuhan. Dahil di sila inutusan ng lumang tipan na sila ang bautismuhan. Pwede ligtas pa rin sila ng dugo ng ating Panginoon. So tama yung talata niya, basahin natin. Ito po, Hebrews chapter 9. So ang kamatayan ng Panginoon, hindi lamang sa atin na dinatnan ng bagong tipan, kundi rin sa Old Testament. Ang totoo, kasama sila doon. Nung sila namatay yung Panginoon, niligtas din sila ng Panginoon. Basahin natin. Gaano pa kaya ang dugo ng mga kambing at mga toro at ng abo ng dumalagang baka na winiwinsik sa mga tantungisan ay makapagbabanal sa kailinis ng lamang. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na siya sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu ay nihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako ng pamanang buhay na walang hanggan, yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kailan mula sa mga pagsasalakasan sa ilalim ng walang tipan, ganyan. So, kamatayan ng Panginoon, hindi lang nagligtas sa atin, kundi sa mga tao nasa ilalim ng Old Testament, makikita natin. Ngayon, tanong, naligtas ba siya? Oo. Walang duda, naligtas siya. Kung alam po natin ang kasaysayan, Luke chapter 16, nang namatay yung mayaman, pumunta siya sa Hades na may pagdurusa. Nang namatay si Lazarus, pumunta siya sa bahagi ng Hades na kung saan sa inaalip. Yung tinatawag na paradise. So sinaligtas, sabi ng Panginoon, and Jesus said to him, assuredly, ay siya, walang pagsubali, may katiyakan kanya. I say to you, today you will be with me in paradise. So hindi siya pumunta sa lugar ng mayaman na nasa pagdurusa. Siya pumunta sa lugar na kung saan nasaan doon si Abraham. So siya naligtas. Kung gano'n lang sinabi ng Panginoon. Ngayon katanungan, siya ba'y nabautismuhan? Hindi natin alam. Maaari siya'y nabautismuhan ni Juan. And later on, siya'y napariwara, pero nabautismuhan siya. Hindi natin alam yun. Maybe, maybe not. Dahil makita natin, meron ding binautismuhan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga laga. So, maaaring napatpat siya doon. Kaya nga alam niya na may kaharian ng Panginoon. Posible yan, mga kapatid. Basahin natin sa John chapter 4, verse 1. Nang malaman ni Jesus na nabalita ng mga Pariseo na siya gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. So, meron din binautismo ng Panginoon. Di ba? So, maaaring nabautismo siya doon. Itong magnanakaw na ito. Pero hindi natin alam. Wala tayong evidence na sinabaptize o hindi nabaptize. Pero ang katotohanan, hindi mahalagang malaman natin kung sinabaptismo o hindi. Sabihin, makikita natin sa paring naligtas, mga kapatid, kahit isa na bautismo nga. Kailangan lang po natin tingnan itong timeline. Sa panahon na bago namatay ang Panginoon sa krus, ang umiira na kautusan ay kautusan ni Moises. Doon nabuhay yung magnanakaw sa krus, tandaan natin. Hindi siya nabuhay pagkatapos ng kamatayan ng Panginoon. So sa ilalim po ng kautusan ni Moises, hindi kasama doon ng bautismo. Pero namatay ang Panginoon, siyempre, nandun na sa chapter 2, medyo ano lang po ng natin. Yan, umira lang ibanghelyo ng Panginoon. So, ang kailang boundary ay yung kamatayan ng Panginoon. Na namatay ang Panginoon, na wala na rin kautusan ni Moises bilang kautusan, at nagsimula ang ibanghelyo ng ating Panginoon. So, ito yung mahalagang tingnan po natin sa ganitong pag-aaral. Ang katanungan, anong kautusan na nabuhay ang ating Panginoon at yung magnanakaw sa krus? Sila ba'y nabuhay sa ibanghelyo ng Panginoon? Hindi. Hindi po, umiiral ang ibanghelyo noon. Saan ang umiiral bago namatay ang Panginoon? Eh di, kautusan ni Moises, di ba? So yung magnanakaw sa krus ay nabuhay, pati ang ating Panginoon, siya nabuhay sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ang ating Panginoon, hindi siya nabuhay sa bagong tipan.
Nabuhay siya sa Old Testament. Basahin natin. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ang ating Panginoon, nabuhay siya at namatay, siya lang ang kausa ni Moises. Yung makikita natin. Ganon din yung magnanakaw sa krus, siya nabuhay sa ilalim ng Old Testament. So, ang katanungan, kaya nagsimula ang kautusan ng mabautismuhan. Hindi sa panahon na bago namatay ang Panginoon, kundi pagkatapos namatay ang ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, at andun na siya sa langit, dun inutos ang pagbabautismo. Dito po sa Gawa, chapter 2, verse 38. Ito po yung Pentecost. So, wala nang ating Panginoon, siya umakyat na sa langit. No Acts chapter 1, umakyat na sa langit ang ating Panginoon. No Acts chapter 2, bumaba ang Espiritu Santo, at nabautismo ng mga apostol ng Espiritu Santo. At nagsimula silang mangaral ng Ebanghelyo. Ang konklusyon po ng sermon ni Apostle Peter kasama ng 11 ay ito. Sa verse 36. Kaya dapat malaman na may katiyakan, walang pag-aalinlangan, ibig sabihin, ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ito po yung mabagsik na pananalita. At ang mga apostol, matapang sila. Bakit? Minority lang sila doon. Ang kabuuan ng mga lagad doon ay 120 lang. Karamihan doon ay hindi man Kristiyano. Ano sabi niya? At sinabi sa kanina ni Pedro, magsisi kayo. Kasi pinatay nila ang Panginoon. At magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Kailan tinutos yun? Araw ng Pentecost, di ba? Namatay ng Panginoon. So bago namatay ang Panginoon, hindi pinag-uutos yung utos na yun. Hindi pa umiiral ang Ebanghelyo. Namatay ang Panginoon, makit sa langit, sa Acts chapter 2, doon nagsimula ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun makikita natin. Ngayon, kinakailangan bang mabautismuhan ng magnanakaw sa pangalan ng ating Panginoon para sa maligtas? Ito ang pinag-uusapan po ay ang Ebanghelyo. Imposible yun. Bakit? Buhay pang Panginoon. At hindi pa umiiral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang definition po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay mababasa natin sa 1 Corinto. Ikasay kalamilibang kabanata. 1 hanggang 4. Ano yung Ebanghelyo ng Panginoon? Ito yung basic definition ng Ebanghelyo. Sayin natin. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangalan ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman yung pinaninindigan na sa pamagitan nito kayo iligtas kung matatag ninyo itong panghawakan maliban kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin din tinanggap na siya si Kristo yung namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Siya nilibing at muling binuhay siya ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Yun ang Ebanghelyo. So, paano iiral ang Ebanghelyo? Hindi pa namatay ang Panginoon. Hindi pa siya nilibing. Hindi pa siya nabuhay na magli. So, paano niya uutusan na mabautismohan ng Ebanghelyo? Ano yung magnanakaw sa krus? Hindi pa umiiral ang Ebanghelyo, no, mga kapatid. So, hindi na kailangan sabihin, kailangan mabautismohan, ganyan. Pero ito isang bagay dapat natin tandaan. Si Kristo at tagapagligtas. Tandaan natin yan. Kumbaga, para siyang mayaman na may pag-aari. Pagka isang mayaman na may pag-aari, buhay pa siya, meron siyang karapatan kung anong gagawin niya sa kanyang kayamanan, di ba? Kung kanino ibibigay yung kayamanan niya, may kapangarihan siya dahil siya yung may-ari. Pag namatay na siya, mag-iiwan siya ng ng last will and testament. Yun ang susundin ng mga magmamana, di ba? Pero habang buhay siya, meron siyang karapatan doon sa kanyang kayamanan. Ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. So, nung siya'y buhay, pwede niyang patawarin kung sino man gusto niyang patawarin dahil siya ang tagapagligtas, di ba? Dito sa Matthew chapter 9, verse 6. Nung pinatayo niya yung lumpo, ano ba mas madaling gawin? Yung tumayo ka at lumakad kanya? O sabihin ko na pinatatawag ko ng iyong mga kasalanan? Mas mahirap yung isa. Baka kailangan makita yun eh.
Sabi niya, tumindig ka at lumakad, di ka naman lumakad. Di napahiya siya. Pero sabihin mo, pinatatawag ko lang yung mga kasalanan mo, mas madali yun. Di natin nakikita yun. Pero ano po yung ating Panginoon? Nung magawa niya yung mas mahirap na pinatayo yung lumpo kanya, para malaman nyo kanya, but that you may know that the Son of God has power on earth to forgive sins. So, pag ano siya sa lupa, meron siyang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. So, babalik tayo sa katanungan. Nang sabihin ng Panginoon sa magnanakaw sa krus, makakasama kita sa paraiso ngayong araw na ito. Buhay pa siya, patay. Buhay pa siya. So, meron siyang kapangyarihang magpatawad sa kasalanan ng magnanakaw sa krus. Ngayon, katanungan, kung gusto natin maligtas, katulad ng magnanakaw sa krus, posible ba yun? Yun yung siyang katanungan dapat natin tanong. Kung gusto natin maligtas, ayaw natin mabautismuhan. Gusto natin maligtas katulad ng magnanakaw sa krus, posible ba natin gawin yun? Ano makita ninyo? Hindi. Kailangan mapako ka rin sa krus. Nakapako sa krus yun, di ba? At tawagin ng Panginoon sa langit at magpapako sa krus muli. Hindi ba gano'n ang kalilang senaryo nung siya pinatawad ng Panginoon? O di natin pwedeng gawin yun. Di na natin pwedeng tawagin ng Panginoon sa langit, magkatabang tao, at magpapako sa krus muli. Kasi gusto mo maligtas katulad ng magnanakaw sa krus, yun ang gawin mo. Kasi yun ang ginawa nila. Pero hindi na gagawin ng Panginoon yun. Kasi nung namatay ang Panginoon sa krus, yun ay kaihihiyan sa Kanya. Capital punishment yun eh. Pagka kayo pinatay, ibig sabihin kayo nagkasala. So ang ating Panginoon, nang dinala niya ang ating magkasalanan, sinamatay sa krus, yun ay kahihiyan. Basahin po lang sa Hebrews 6 verse 6. Ito po ay patungkol sa mga Kristiyanong tumalikod. Sabi niya, wala na kanyang mamamatay pang muli. Basahin natin. At pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinasa kahihiyan Kanya. Hindi na gagawin ng Panginoon yun. Bakit ano ba ang Panginoon ngayon? Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. Bakit siya bababa sa lupa para mapahiya muli? Pumunta ang ating Panginoon sa isang layunin lang at siya nagkatawang tao para lang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Kasi nasa Hebrews chapter 9 verse 10 na po. Kundi tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin at iba't ibang paghugas na mga lintuntunin kanya na pinutupad hanggang sa panahon na dumating upang masaayos sa mga bagay kanya. So humira noon ang mga bagay pero inayos ng ating Panginoon kanya. Dinala niya ang kasalanan. Sa verse 27, itong ating mababasa. At yamang itinakda sa mga tao matay na minsan ay pagkatapos ito yung paghuhukom ay kaya hindi naman si Kristo ay nihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa kailang pagkakataon na hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Wala nang pagdarating ang Panginoon para sa kasalanan. Wala na. Ginawa na yung minsan nyo. Ito pong tatawagin natin ng ating Panginoon. Parang ito yung doktrina ng Katoliko. Yung Holy Eucharist, ang ibig sabihin nun, yung katawan, yung tinapay, at yung alak, literally naging katawan at dugo ng Panginoon. Tinatawag mo siya muli para mamatay. Yun yung ginagawa nila. Yan ang gagawin kung gusto natin maligtas. Katulad na ba na sa krus? Tatanungin ko yung mga kapatid, gusto ba niya maligtas sa ganung paraan? Kaya magpapako ka sa krus muli. Kasama lang ating Panginoon. Kaya ayaw ko, mas madali mabaptismuhan. Tututong siya. Hindi na naintindihan ang sinasabi nila. Gusto maligtas katulad ng magnanakaw sa krus. Hindi pwede. Hindi posible yan. Dahil kailangan tawagin muli ng Panginoon at sasabihin sa iyo ng Panginoon, ligtas ka sa iyo mga kasalanan. Sino magsasabi sa iyo? Ang ating po nasa langit na, hindi mo na siya pwedeng tawagin. So, mas mahirap na paraan niya. Di ba? Binigyan tayo ng Panginoon na mas madaling paraan. Ayaw ng mga tao, gusto na yung mas mahirap na paraan, mga kapatid. So, ito nga makikita po natin, ipupulitin natin. Wala na yung kausa ni Moises.
Ang humihiran na lang, Ebanghelyo ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Gusto man natin na maligtas sa walang bautismo, hindi na natin magagawa yun. Kasi nasa ilalim tayo ng isang kautusan ng Diyos, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo. Yun sa araw ng Pentecost, sila ba nabautismohan? Yung mga Samaritano, sila ba nabautismohan? Oo. Tapos siya yung mga talata. Yung eunuch, habang siya naglalakbay, sila dumating sa daang may tubig, hindi siya nabautismohan. Si Pablo, sa Acts 22 verse 16, sabi ng Ananias, bakit ka tumitigil? Kanya. Tumindig ka at magpabautismo at tugasan mo yung mga kasalanan at tumatawag sa kanyang pangalan. Sa may nabautismo, no. Si Lydia, sa Acts 16, siya nabautismohan. Kasama ng kanyang sangbahayan. Yung J-Lo, ganoon din. Actually, midnight, nabautismohan sila. Yung taga-Corinto, sila sumampalataya at nabautismohan. Yung mga taga-Epesos, sila nabautismohan. So lahat ng mga taong naging mga Kristiyano na ligtas sa ilalim ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, silang lahat ay nabautismohan, mga batid. Sila sumampalataya, nagsisi, nagpahayag ng pananampalata, at sila nabautismohan. Bakit natin babaliin yun, mga batid? Lahat ng mga nakasulat sa Biblia na naging mga Kristiyano na ligtas, silang lahat ay sumampalataya, nagsisi, ipinayag ang kailang pananampalataya sa pamagay ng kailang bibig, at sila ay nabautismohan. Nabasa na natin yun, Mark 16. Ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, tatapat ang di sumasampalataya. Pero saan? Sa Galatia 3:26 verse 27, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pananampalataya, sapagkat ang lahat na siya binautismohan kay Kristo, ay binisi Kristo. So, hindi tayo pwedeng maligtas kung tayo nabautismohan. Bakit? Wala si Kristo sa'yo. Ang Kristo ang tagapagligtas. So, kailan mo siya binihis? Na kinabautismohan. So, lahat ng biyaya na na kay Kristo, doon pala pupunta pa ay kinabautismohan, mga kapatid. O mga baptist, mga katulad lang pananampalataya, lumalaban sila sa katotohanan. Tingnan natin. Sabi lang, ang bautismo hindi magliligtas. Alam po ninyo kami, may evidence diyan. Dahil once sa panatay na mayroon pang radio program doon sa Barangay Kurkot, ang sabi ng isang baptist na nangangaral, ang bautismo hindi magliligtas. Ang sabi namin sa kanya, parang kami nabasa kami. Ng bautismo magliligtas. Anong gagawin mo? Hindi man siya sumagutin hanggang sa matapos na yung nawala na kami doon sa kutkot na yun, hindi siya sumagot. Hindi siya makakasagot. Bakit? Basahin po natin. Word for word, sinasabi sa atin, ang bautismo ay nagliligtas. Ito mababasa natin. At ang bautismo na siyang kalarawan nito. Anong kalarawan? Noong panahon ni Noah, 8 kaluluwa na ligtas sa pamamagitan ng tubig. Kung isipin mo mabuti, ang tubig ang pumatay sa mga tao. Bakit siya naligtas sa tubig? Hindi pisikal na kaligtasan ang pinag-uusapan doon. Hindi spiritual na kaligtasan. Sila naligtas sa kasalanan nung patayin ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan kanya. So ito'y katulad na kalarawan kanya. Basahin natin. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon. Nagliligtas ba? Hindi. Napakadaling kausapin itong mga tao ito. Nagliligtas ba o hindi kanya? Pag sinabi niyang hindi, ay sinong kalaban niya? Siya Pastor Peter, hindi naman ako. Hindi man tayo. Hindi siya pag-alis ng paramihan ng laman dahil tubig ang pinag-uusapan, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo kanya. So, sabi na sila, ang bautismo hindi nagliligtas. Sabi ng Biblia, ang bautismo ay nagliligtas. Ang sabi nila, hindi kailangan ng bautismo. Ika'y maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Basahin po natin ang Biblia. So, James chapter 2 verse 24, we are not saved by faith only. Ganyan. Lahat ng sinasabi nila, baliktad sa sinasabi ng Biblia. So, James chapter 2, pero ang nakapagtataka, marami naniniwala sa kanila. So, sa atin wala. Nakikita ninyo ng tayo na aring ganap sa pamagitan ng magawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Ganyan. Kung hindi maniniwala, hindi ka susunod, hindi ka maliligtas. Kailangan sumunod para kayo maligtas.
Obedience doesn't save kanila. Ang sabi nila sa bautismo ng ating Panginoon, siya'y sumunod, pwede siya naligtas. Dahil wala naman siyang kasalanan kanila. Ay, hindi mo na, sabi namin, hindi niya nakita yung punto ng Panginoon. Ang punto ng Panginoon ito, kung ako na walang kasalanan na nagpabautismo, lalo na kayo, di ba yan ang punto ng Panginoon? So, sabi nila, ang pagsunod daw, hindi magliligtas. Tingnan niyo sa Hebrews chapter 5 verse 9. Sino maliligtas? Yung susunod. Basahin natin. Nang same at nang maging sakdal, siyang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga sumusunod sa Kanya. Kasasabihin nila ang bautismo, ang pagsunod, hindi magliligtas. So, tingnan niyo, pag nagsasabi tayo ng di tama, mayroong katotohanan na lalaban sa iyo. Isang bagay lang po ang nakita ko sa pag-aaral ng Biblia, lahat ng maling aral may sagot sa Biblia. Kahit anong maling aral may sagot sa Biblia. Hindi makakatakas ang sino man nagtuturo ng maling aral. May sagot ang Diyos. Bakit kanyo? Bago pang inisip ng tao yung maling aral, alam na ng Diyos yun. Meron na siyang panlaban sa maling yun. At tandaan natin, ang mga maling aral ngayon ay di bago yan. Noong pangulang panahon, tinuturo na nila yun. Nirevive lang sila ng modernong mga tao, mga kapatid. Kung tayo ay mababautismo, maliligtas na walang bautismo, at tayo maliligtas na walang si Kristo. Doon sa Galatians 3:27, ibinis natin si Kristo pag tayo na bautismo. Ang lahat ng pagpapalang makalangit ay nasa ating Panginoon. So, paano nga maliligtas na wala kay Kristo? Di ba? Hindi pwede rin. Maliligtas na walang dugo ni Kristo. Bakit? Tumulong dugo ni Kristo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, di ba? At Hebrews 9 verse 22, kung walang pagkapos ng dugo ay walang kapatawaran. Nung tayo na bautismuhan, di ba ganun din ang dahilan? Katulad na sinabi ng Panginoon, itong dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa ikipagpapatawad ng kasalanan ng marami. Kanya. Hindi pa rin yan ang dahilan ng bautismo para tayo ay ang dugo ng Panginoon ay maglinis sa ating mga kasalanan. Naritas tayo na wala sa iglesia. Hindi tayo kasama sa iglesia ng Panginoon. Bakit? Lahat ng mga nabautismo dinagdag sa iglesia. Kung di ka nabautismo, di wala ka sa iglesia ng Panginoon. Di wala ka ng kaligtasan. So, mali, meron sagot ang Panginoon. Tingnan po ninyo, tingnan natin ito. Sabi sa Revelation 1:5, kung babasahin natin, ang dugo ng ating Panginoon na naghugas sa ating mga kasalanan. Ito yung nangyayari pag dugo ng, doon sa Matthew 26 verse 28, ito ang dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa ikapapatawad ng kasalanan. Doon sa Revelation 1:5, and washed our sins by His blood. Kanya. Kailan naugasan ng ating mga kasalanan? Kung tayo na bautismohan. Sabi po ni Ananias, kaya Apostle Paul, Saulo, pangalan yan, panahon na yun, bakit itong itig? Tumindig ka at magbabautismo at tugasan mo yung mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa Acts 2:38, ganoon din. Magsisi kayo at magbabautismo sa pangalan si Kristo sa ikipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So ito po yung nagpapakita ng dalawang parangan ng kaligtasan. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon o sa pamagitan ng bautismo. Ang sagot doon, hindi. Ang bautismo parangan ng Diyos para tayo makarating sa kamatayan ng Panginoon at ang kanyang dugo ay mag-ugas sa ating mga kasalanan. Katulad po ni Naaman, babalik tayo sa Old Testament. Yung bang tubig ng Ordan ang naglinis sa kanyang ketong, hindi ang Diyos. Pero yun ang paraan ng Diyos para malinis ang ketong niya. In other words, ang bautismo parangan ng Diyos para tayo makarating sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya kung di mo gagawin yan, di ka maliligtas. Yan ang parang ng Diyos kung may ibang naisip ang Diyos siguro, hindi gagawin natin. Pero ito yung naisip ng Diyos. Kailangan tayong mabautismoan. So, kailangan tayong mabautismoan. Tingnan po natin. Sa Romans 6:3-5,
O hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat na mga nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismo tungo sa kanyang kamatayan? So pag nabaptize tayo, saan tayo pupunta? Sa kamatayan ng Panginoon. Yun po isang metaphor. Ang ibig sabihin sa dugo ng ating Panginoon. Kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalahatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay ganyan. So yun ang paraan ng Diyos. Para ang dugo ng ating Panginoon ay maghugas sa ating mga kasalanan. Kaya ang sinasabi, ang bautismo ay nagliligtas sa atin. Hindi yung mismong bautismo actually, kundi ang paraan ng Diyos para ang dugo ng ating Panginoon ay maglilis sa ating mga kasalanan. Kaya hindi mo gagawin yon, hindi pupunta ang dugo ng Panginoon sa iyo at lilinisin niya ang iyong mga kasalanan. So yun ang makikita natin. So ang bautismo kailangan natin gawin kung di pa tayo Kristiyano. Yun ang paraan ng Diyos para ang dugo ng Panginoon ay maglilinis sa ating mga kasalanan. Ngayon, sa ating pagwakas, yung pagnanakaw sa krus ay naligtas, iba ang kanyang kalagayan sa atin. Siya'y nabuhay sila ng Old Testament. At hindi na natin pwedeng ulitin yung nangyari noon. Nakapako sa krus ng Panginoon. At sinabihan siya ng Panginoon, makakasama kita sa paraiso ngayong araw na ito. Ngayon, hindi natin magagawa yun. Wala lang Kristo magsasabi sa atin na tayo maliligtas. Iniwanan tayo ng kanyang last will and testament. Kung gusto natin maligtas, hindi na kailangan pagsabihan pa tayo, ligtas ka na. Kailangan gawin lang natin pinag-uutos niya para tayo maligtas. Ito ng last will and testament, ganun yun eh. Hindi na nagsasalita yung mayari, patay na yun eh. Pero yung salita niya, na kailangan nila igala. O anong gusto ng mayaman, tungkol sa kanyang kayamanan. Tayo po'y napapailalim sa Ebanghelyo ng ating Panginoon o ang kautusan ng Panginoon. So kailangan natin gawin ng requirements ng kautusan na ito para tayo maligtas. At siya sa mga requirement ay tayo mabautismo. Kaya yung magnanakaw sa krus, kung marinig niya yung mga argument ng mga Baptist, ng mga tulad ng panahon, magagalit pa yun. Hindi niya nahalaman ang sinasabi niyo kanya. Bakit ako kailangan mabautismo? Hindi ko kailangan mabautismo. Hindi ko nabuhay sila ng Ebanghelyo. Kaya nabuhay kayo sa Ebanghelyo. So, kailangan kayo mabautismo. So, ito po nga, aral po natin ngayon ay tugma lamang po sa mababautismo mamaya. Ano po? Hindi na natin sa kailangan review mamaya sa mga bagay na kanyang gagawin. Pag tayo po kasi nabautismo, ito kailangan malaman. Ito'y paraan ng Diyos para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo po'y maging anak ng Diyos. At siya'y ating maging ama. So, hindi na tayo estranghero sa Diyos. At meron tayong obligasyon bilang kanyang mga anak. Para tayo magkaroon po ng kaligtasan. Hindi na ako nakapagdala ng pagbasa. Si Brother Ong na lang magbabautismo. Hindi naman mahalaga kung sino yung magbabautismo eh. Ang mahalaga yung binabautismo. Mailbog sa tubig para sa pagpapatawad ng kasalanan. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Ibalik natin muli kay Brother Macho ang pangungula po sa pagpapawit